Ayan po ano, ang isang kaganapan dito sa ginagawa naming bahay gamit po ay SRC panel. Ito po yung pinakasahig na styrofoam o SRC panel. Yan po pagdating sa ganyang finishing, yan po ang pinaka trabaho at mahirap. Kaya naman siyang gawin, yung lang talagang hindi biro-biro. Sakit po yung leg mo dyan, katawan mo, andyan na lahat. Yan, sa gustong magtanong o tumawag, ito na po yung cellphone number ko. Ayan. Ayan na po. O, pwede kayo mag-PM, pwede naman po kayo tumawag sa akin number. Ayan. Okay, at isang magandang araw na naman sa atin lahat. Panibagong video, panibagong vlog na naman ang gagawin natin. At ito na po, ipapakita na namin sa inyo yung mga nagawa namin dito sa bahay na gamit ay SRC panel. Noong una, pangalawa, pangatlo, marami na po tayong ginawang mga video dyan. Pagdating sa SRC panel, ito yung bahay na ay bungalow. Dito rin po yan sa lugar ng San Vicente sa Golden Hills, Santa Maria, Bulacan. Okay, bago tayo magtuloy sa ating video, huwag niyo kalimutan i-follow ating Facebook, Romeo Hongko, sa ating YouTube channel ay Romeo Mindanao TV. At paki-share na rin po ang video natin sa gusto matuto at gusto niyo rin alamin kung ano po ang dapat gawin pagdating sa ganito. Paano ang pamaraan, paano pagkabit ng mga SRC panel. Ang pag-usapan po natin ito mamaya kung paano po namin i-connect yung sa taas na yan, tubular at saka panel. Okay. Pindutin nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa tuwing may-upload tayo ng mga video. Okay, wag na po natin patagalin mga kababayan at start na tayo. Ayan, dito na po tayo sa taas, ano? Dito na po tayo sa second floor. Yan ang ginagawa namin ngayon, ayan ang pinakatibong na. May tawag pa dyan nakalimutan ko lang, hindi ko rin matandaan kung ano po talaga ang tamang tawag dyan sa slant na yan. Kasi dito nakasanayan po namin dito at ang tawag dyan ay pinakatibong na. Ayan. Ito na po yung mga trusses natin. Yan na po yung kaganapan. At nakikita nyo naman, ayun nga, wala siyang butas. Meron tayong pinaka-tubular na pinaka-poste. At marami rin po yan na mga connector na bakal. Flat mesh at saka mga tinimim ang pambalagbag dyan. Siyempre yung anak ko ang gumagawa sa part na yan. At dito naman tayo. Ipakita natin mamaya sa baba. Hindi pa naman tapos. Nakita nyo naman paano ang dating styrofoam nakikita nyo sa video. Ngayon ay nababalutan na po siya ng palitada. Ito naman yung linya ng electrical. Ito naman pa sa part ng mga bintana nito. Yan. Yan na po yung mga pamaraan dyan pagdating sa mga dugtungan. Mayroon na kayong flat mesh, mayroon pa kayong bakal na nakabalagbag, nakakonekte sa bawat dugtungan. Okay. At ito na nga po, wag na po natin patatagalin, ipaliwanag na natin sa inyo kung ano yung mga pamaraan namin pagdating sa ganitong mga koneksyon. Ayan, nakita nyo naman, ang dugtungan natin ng panels ay hindi umabot sa tubular. Normal lang po yan para mapapasukan siya ng halo dyan sa part na yan. Kung may sagad nyo naman, okay lang din naman, wala naman po maging problema dyan. Ito kasi kaya nagkaroon siya ng awang, kasi yung level namin ay inangat talaga namin ng konti dyan sa panel. Ito na yung pag-akyat ito sa hagdan. Ayan. Okay, dito na po tayo. Akyat po tayo sa taas. Dito sa hagdan. Ayan, ito na po tayo. Pasensya nyo na po. Medyo masamang natin. Sinisipon tayo dahil gawa ng ayan ang panahon, madilim. Nabutan tayo ng kasagsagan ng init at saka ulan. Ito na po yung tawag na connector. Ayan. Flat mesh, ito yan kung nakikita nyo. Ayan.
mga dugtungan, no. Ayan. Sa taas ganun din yan. Siyempre paglagay natin ng panel medyo nagkamali lang tayo ng sukat. Kaya hindi po natin nakuha yung tamang sukat ng tubular. Kaya naglagay na lang po tayo ng mga tagpi-tagpi dyan at saka may flat mesh naman po yan. Kaya wala naman po maging issue. Ito naman yung pinakapasingawan. Kasi ang kisame naman po nito hanggang dito lang naman ang kisame sa part na to. Yan. Ito na po yung pinakapasingawan ng kisame natin. Yan po ang connector natin. Siyempre, pagkagaling po dito sa panel, ay naglagay po tayo ng bakal. Ayan. Siyempre, nakatali din yan. Paabutin nyo rin po dito sa ganito. Yan. Yan, nakita nyo. Tulad dito, ayan. Kailangan po ano po siya para may tibay naman po yung overhead ng pinaka-header natin na panels. Siyempre, kapiraso na lang po ang natitira na yan. Kailangan meron siyang connection. Ang nagdadala po ng tibay po dyan ay itong connector. Ito yung flat mesh. Kasi ang flat mesh naman natin halos hanggang dyan. Hanggang dito. Kaya malapad po yan. Ganon din sa taas. Ganon lang po kasimple ang paglagay ng mga connection nito para tumibay itong dalawa. Ngayon, akit tayo ng konti. Medyo dito lang tayo sa baitang na to. Wala tayong andamyo dito mga kaibigan na nilagay pa. Ang ginawa po natin dito, ito na nga po. Dahil hindi naman po nabuo ang pagtabas ko dito, naglagay po tayo ng mga pira-pirasong panel. Pero mga pira-pirasong panel po na yan, mayroon naman po yan na mga black iron pa rin. So pinatungan na po natin ng maliit na flat mesh. Turo nag-cut na lang po tayo. Ito na po yung connection kung paano to tumibay ang panel pagdating dito sa tubular. Siyempre una-una ang gawin nyo dito, ayan, nagbaloktot tayo ng bakal. Ang haba naman ito ay mga 4 inches o 3 inches ganun. Wala naman problema kung mahaba man yan o maiksi. Huwag lang po sobrang iksi para baka hindi naman po kayo makapag-welding. Tapos nakapasok po yan dito sa part na yan. Itatali pa po natin yan. Siyempre sa part na yan na may mga butas na yan, halo na lang po ang magdadala niyan. Lahat po yan may mga nakaskwala po yan, ano. Yan naman po yung manggaling sa labas. Ganon din yung isa, yan. So 1 foot 1 foot ang pagitan mula dito hanggang dyan, hanggang dito 1 foot 1 foot po yan. Wala naman po maging problema dyan kahit sabihin po natin hindi umabot ng 1 foot yung mga bakal nyo. Wala po maging problema dyan. Siyempre sa part na yan hindi pa natin nalagyan kasi wala pa tayong dam nyo. Maglalagay pa po tayo dito sa area na yan. Okay. Baba ka muna. Kaya mag-welding ako. I-welding ko yung mga bakal. Yung nakaskwala. Yung kinabit ko doon. Di, isip mo na dami yun. Yung sa'yo, lalagyan mo rin yun aki. Huwag ka muna bumaba. Lagyan mo muna kabilaan. Tuhugin mo muna sa babaw. Yung tulad yun nakaskwala sa babaw, nakasabit. Baka muna. Ayan na po ano. Tutuloy na po natin yung nag-usapan natin. At ito na nga po yung part ng office ni sir. Siyempre naka-ready na po yung para sa mga outlet natin. Ito naman kasi sa part ng kwarto na to. Depende na lang kung magkaroon po sila ng division dito o pag-isahin na lang po ito. Ito nga hindi pa namin nalalatagan. Gawa ng ambon-ambon. At saka pina-priority muna namin yung mga panel na yan kasi yan yung medyo challenge din ang pagkabit-kabit. Yan, mga ganyan. Pero siyempre dito sa part na ito, maglagay rin po tayo dyan. Yan naman yung nakatayo na, inaalisin din naman namin. Okay, sa mga nagtatanong at kung saang lugar naman po kayo, pwede naman po kayo tumawag sa amin para habang maaga, malaman nyo na kung pwede ba kami sa lugar nyo o hindi. Pwede naman po kayo tumawag, pwede naman po kayo mag-PM.
Yan, itong hagdan namin. Ito yung hagdan natin, oh, ang ginawa. 20 cm lang po yung taas ng height na yan ng hagdan natin. Siyempre, 10 inches naman po yung lapad. Kahit maglagay mo kayo ng tiles yan, ganun din po ang naging kalabasan dyan. Ayan, medyo malapit-lapit na rin sa katotohanan nito. Kaya na nga, nakaready na yung electrical natin, tatapalan na lang yan. Ito yung part ng loob. Ito naman yung lababo na buhusan na po natin. Ganun talaga ang buhay construction. Kalat-kalat po talaga ang mga gamit kasi hindi may iwasan na maayos yan. Gawa ng kung saan na po kami gagawa, lilipat-lipat lang po yung gamit na yan. Yan. Ito na po yung dating styrofoam na ceiling o pinaka mezzanine pala. Ito na po yun. Dati pong styro yan, ngayon pinalitadahan na. Nakita nyo na may mga tansi-tansi pa yan. Siyempre retouch pa natin yung sa mga tapat ng ilaw na yan para maging maayos. Para pagkabit natin ng ilaw hindi pa tayo mahirapan. Ito na po yung mga tulog-tulugan namin dito. Ayan. Ito po, malaki pong bintana nito kasi siyempre ang request ng may-ari para mas maliwalas at yung hangin ay hindi po masyadong mainit. Pag binuksan mo siya o kalahati man, sliding man yan, malaki pa rin po yung pasok ng hangin dito. Yan po yung panel natin. Pupunta naman po tayo sa labas para makita nyo naman ang labas. Yan, kami lang yung mga anak ko dito gumagawa. At saka ibang kasama namin. Unahin muna natin sa part ng likod. Yan, konti na lang yung likod na yan, matatapos na. Ito na po yung part ng garahe. Ito, yung po sa negro na to. Ito po yung garahe na to pagka naayos na lahat. Siyempre may nakaabang tayo ng mga bakal para sa kanopi sana yan. Pero hindi na po matutuloy yan kasi may bubong po yan dito. Ito lang po ang lalagyan natin ng kanopi sa part ng likod na to. Ayan, ito na po yung sa part ng harapan din. Siyempre yung dugtungan ng mga panels na yan ay tulad na kita yung mga bakal na yan, no? Itatali pa po lahat yan. Dadagdagan pa po yan. Ganon din po yung sa papunta doon sa taas. At ito na nga po, dito naman po tayo sa part ng harapan kasi ito corner lot po ito, no. Ayan, nakita niyo naman may kalsada na paliko na ganon. Ganon din po yung hugis nito na ginawa namin dito sa harapan, iatik po ito. Ayan. Mabukas sana mapagbigyan tayo ng panahon para matapos na po namin yung trusses na yan kasi gawa nga hindi po tayo makagawa ng tuloy-tuloy kasi panay naman po ulan dito sa lugar namin. Yan na po yung pinakakanopi. Okay. At abangan nyo na po yung kabuuan ng video nito kapag natapos na po ito lahat. So pagka ready na lahat at kung ano man yung gagawin na panibago dyan sa taas ay bibidyohan naman po natin. Makikita nyo naman po sa aking Facebook yan kasi pinapost naman po natin yan. Ngayon sa YouTube ay pinapakita namin yung full video kung ano na po ang kabuuan ng nangyari sa ginagawa namin. At ayan na nga po mga kababayan, pinakita ko na po sa inyo yung ginagawa namin, ayan sa likod natin, ito. Ayan. Yung dating styrofoam, ang tawag po talaga dyan ay SRC panel system. Sa gusto magpagawa o may mga katanungan man dyan, pwede po kayo tumawag, pwede naman po kayo mag-PM sa akin at para mapuntahan namin kayo kung saang lugar naman po kayo ay gusto magpagawa. So marami na po nagtatanong sa atin
tungkol po sa bahay na to ay gamit ay SRC panel. Ayan. Iba-ibang lugar na po ang nagtatanong sa atin, pero depende na lang po sa inyo mga kababayan kung sino po sa inyo ang unang magpapagawa. Siyempre, kapag mayroon naman po tayong project na bago, ay mapapanood nyo naman yan sa aking Facebook o YouTube. Makikita nyo naman yan kung saan lugar naman kami o dito pa rin ba. Kapag may kasunod naman dito, dito pa rin po kami gagawa. Kung hindi pa naman talaga nagmamadali yung sa malayong lugar. Okay. Pero kung wala naman po kaming project pa dito na kagad-agad na kasunod, depende na lang kahit malayo naman kayo, kung makasundo naman po tayo ay pupuntahan po namin kayo kung kailangan po talaga na masimulan yung bahay nyo. Okay, hanggang dito na lang po muna mga kabayan kasi masama po ang panahon, maambon-ambon. Huwag nyo nakalimutan na pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa tuwing upload tayo ng mga video. Pakishare na rin po ang video natin. At paki-subscribe na rin po ang ating channel, Romeo Mindanao TV. Sa ating Facebook account ay Romeo Hongko. Ayan. Yan po ang kaganapan. Konting kimbot na lang, mabubuo na po itong bahay na to. Okay po, at hanggang dito na lang. Bye-bye.